11. Sa Tagalog. O sa Tagalog, sino gustong bumasa? Yung asawa, ang asawa ko kayo? Ako. Ganito po mga kapatid na nakasulat sa Roma 6:11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay. Patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Yun ang ibig sabihin, patay sa kasalanan. But alive in Christ. Hello? Kasi pag hindi pinaliwanag ito, ang nasa isip ng taong makakapakinig nung sinabing hindi mamamatay, ay gusto ko yan, Lord, hindi ako mamamatay. Hello? Hindi ka pwedeng mag-isa ka lang mananatili sa mundong ito. Si Kristo nga namatay eh. Amen. Kaya kailangan na ipaliliwanag. Anong ibig sabihin? Di ba? Sabi ni Kristo, may ilan sa inyo dito, hindi mamamatay, hanggat hindi makikita ang kaharian ng langit. Wow, Lord, gusto ko yan. Kaya kadalasan marami po sa atin, brothers and sisters in Christ, hindi nagmamature ang spiritual to understand what is the divine truth of the Word of God and the spiritual purpose. Kasi hanggang doon lang ang sinabi. Pakinggan niyo po, may posible at yung posible po ay possible. Right? Tama ba yan? Amen. Hindi ito tatalakayin, hindi po ito dadaanan yung portion na ito. Kasi ang tatagamitin dito, brothers and sisters, na gospel, the most of the time, ito ang maririnig natin. Follow. Amen pa? Amen. Follow. Because this is what Jesus said. Whoever wants to follow me, you must deny yourself. Pick up your cross and follow me. Is that correct? Amen. Most of the time, yan ang tatalakayin. For so many years up to the present, ito ang gospel, which is true. Pero ano ang ibig natin i-deliver dito? For spiritual purpose. According, brothers and sisters in Christ, to divine truth of God's Word. Hello? Amen. Kasi sinasabi ng Panginoon dito, yung willing. Kasi nung time ni Kristo, okay lang ba sa inyo yan? Nung panahon ni Kristo, panahon niya yun, di ba? Nung nandito pa siya. Nung panahon ni Kristo, habang si Kristo ay nangangaral, napakaraming tao ang sumusunod. 5,000, 4,000, kasi ayon sa Biblia, nagpakain siya ng 5,000, di ba? Nag-feed po siya ng 5,000 and 4,000 na mga lalaki, pera bata, pera mga asawa. More than 5,000 yun, kasi nung panahon nila, ang mga lalaki nun hanggang maari, wala pa yung tinatawag dito, brothers and sisters, na hanggang isa lang ang asawa. Panahon nila, kung pwede nga magtatlo, pwede. Oo naman. Kasi magpaparami pa lang sila. Hindi po ba? Amen po ba? Ilan ba po asawa ni Abraham? Ilan ba asawa ni Jacob? Solomon, Ilan ba asawa ni David? Ilan ba ang asawa ni King Solomon? 1,000. Napakarami. Si King Solomon nga, 1,000 asawa eh. Hindi ba? Oh. Ibig sabihin, nung time nila, up to the present, ang Islam po, pwede sila mag-asawa ng 2, 3, as long na kaya nila magpakain ng pamilya. Amen po ba? Salamat po. Pagpalain ka, anak. So, hindi lang po yung 5,000. So, marami ang sumusunod kay Kristo. Na ang purpose ng pagsunod nila kay Kristo ay para ano po? Una, mapakain sila. Pangalawa, mapagaling sa karamdaman. Hindi po ba? Ayan. Pangatlo, mapalayas ang demonyo sa kanila. Hindi po ba?
Yung pang-apat, nakaligtaan nila. Yung pang-apat, brothers and sisters, ay ang buhayin ng mga patay. Kasi sa panahon ni Kristo, yung binuhay ang mga patay. So ilan ba binuhay ng patay ni Kristo? Hindi naman lahat binuhay ang patay. Hindi naman marami ang binuhay ng mga patay. Iilan lang sa Bible. Hindi po ba? Hello? Kay Lazaro. Yung babae, yung anak ng centurion. Ang batay, babae. Ilan lang. Amen po ba ang nakalista doon? Pero ang tinutukoy doon, yung patay sa Espiritu. Brothers and sisters in Christ. Amen po ba? So, makikita natin, kaya sinabi ng Panginoon, dahil sa dami ng mga sumusunod sa Kanya, kung nais niyong sumunod, if you want to follow. May free will. Amen? Kung gusto niyong sumunod, bakit kailangan sumunod kay Kristo? Bakit? Hello? O pagpalain. Hindi po ba? Is that correct? Same thing po yan. Kaya nga sa panahon natin, same thing po yan. Ang mga Christian believers today also, beloved brothers and sisters in Christ, mayroon tayong pananampalataya for a purpose. And that purpose, beloved brothers and sisters, to bless us. Pagpalain tayo. Hello po. Pero, hindi para po maging ka-unite sa Espiritu ni Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Yun yung portion na napakahirap sa tao. Kasi po, ang human nature ng tao, na unang-unang inadapt ng tao, doon po sa panlilang ni Satan, no? Sa tao, sa unang naging magulang na si Adam and Eve, ano po? Pride. Pride. Amen? Kasi nung sinabi ni Satan kay Adam and Eve, don't believe you will not die if you eat that fruit. You will have knowledge like God. Di ba? Yun ang tinanong ni Satan eh. Kay, sino ba yung asawa ni Adam? Okay, kita nyo, nakalimutan nyo na. Si Eve. Eh, di ba? Hello? Ano sabi po doon? Ano sabi ng Diyos? Sabi ni Eve, sabi ng God, everything dito, pwede namin kainin unless doon sa isang yun. Hindi pwede. Kasi mamamatay kami, sabi ng Diyos. Oh, di ba? Sabi ni Satan, hindi maniwala hindi mamamatay. Masarap kainin yan. At pag kinain yan, magkakaroon kayo ng tarunungan katulad ng Diyos. Kaya ano sabi po ni Eve? Oh, it is good to have knowledge like God. Di ba? Yung words na yon, inadapt po yon, spiritual po ni Satan, inadapt po ni Eve at ibinigay din kay Adam. Hanggang sa panahon, bago dumating nga po si Noah, dinistroy muna yung mundo eh. Sabi ng Diyos, lulungkot ako sa pagkalikha ko sa tao, lalo sila naging makasalanan, kaya gugunawin ko. Di ba ginulang mo yung mundo at sinuwala ang nilagay? Pero nawala po ba yung pride na iyon sa buhay ng tao? Hindi. Bakit? Because Satan is still continuously working in this earth. Dahil itinapon siya sa mundong ito. Amen? Amen. Nagmumultiply pa po up to the present. Kaya po, yung sinasabi ng Panginoon, bilang isang Kristiyano na may pananampalataya, kung nais mong sumunod kay Kristo, you have to deny na siyang pinakamahirap gawin. Bakit po? Kasi you know who you are. Kilala mo kung sino ka. Ang unang sasabihin mo sa sarili mo, I know who I am. Amen? May nalalaman ako, may natapos ako, may ganito ako, maraming kakilala ko, may pera ako. Everything, sasabihin mo kung sino ka. Hindi pwede basta mabitawan. Kalimutan mo kung sino ka.
Amen? Mahirap, di po ba? Brothers and sisters. But yung sinasabi ni Kristo, if you want, kung gusto mo lang. Pero ang tanong nun, kailangan bang sumunod kay Kristo? Amen. Kailangan. Why? Bakit? Kasi unang-una, si Kristo ang kaligtasan mo. Amen. Si Kristo po ang kaligtasan natin. Walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao. Si Kristo lang. Amen. According to the book of Acts chapter 4 verse 12. Basahin niyo po yan Amen. sa inyong mga Bible. Ano nakasulat sa Biblia? There is no other name given by God under heaven for our salvation. Jesus Christ lang. Wala po, wala po. Even si Mother Mary as our mother, as we believe and we trust her, we ask also a prayer because we believe. But the salvation is only from Christ. Amen. Amen? Ang sabi nga po ng John chapter 3 verse 17, God the Father sent His only begotten Son not to condemn this earth, but to save through Him. Sinugo ng Ama ang kanyang anak, hindi para hatulan at parusahan ang mundo, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ni Kristo. So, kinakailangan talaga maintindihan natin ang pagiging Kristiyano natin. Hindi dahil sa hanggang doon lamang sa mga bagay na needs ng ating physical life. Second, sinasabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sa John. Amen po ba? I am the way, the truth, and the life. No one can goes to the Father except through me. So, kailangan natin maintindihan yon. Na ang si Kristo po, dapat po talaga maging followers tayo ng Panginoon. Dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Beloved brothers and sisters in Christ. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa ating gospel, makamit mo man ang mundong ito, mag-ikaw pang may-ari ng mundong ito, kung mapupurfit naman ang buhay mo, ano ang magiging mo? Wala. Sabi po ng gospel, nothing. Wala po. Useless. Hello? Because even earth, sabi po, heaven and earth will pass away. But my word, it will remain until it fulfilled. Kaya kung hindi mo alam ang kahalagahan ng salita ng Diyos na ito, na kailangan nun sa buhay mo, brothers and sisters in Christ, at kung ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mundong ito lamang, isa ka na sa kinakawawang tao. Amen. 1 Corinthians po yan, chapter 15, verse 19, sa inyong mga Bible. Tinan nyo po. Para makita nyo po. 1 Corinthians po yan. Letter ni Paul, to the 1 Corinthians, chapter 15, verse 19. Kung ang pag-asa mo kay Christ, only on earth, woe to you, kawawa ka. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin po ng ating gospel, mga beloved brothers and sisters in Christ. Kaya nga sabi nito, brothers and sisters in Christ, ang nagnanais na mag-save o magligtas ng kanyang buhay ay siya yung mawawalan. Yun ang sinasabi ng gospel. Hello? Amen. Bakit sinasabi po? Sapagkat hindi mo naman kaya iligtas ang buhay mo eh. Ang sinasabing salvation is not by physical, but your soul and your spirit. Because lahat ng physical natin na buhay is temporary. Actually, ito po ay isang, ano ba yung lalagyan? Molder. Anong tawag doon? Molder. Molder? Lalagyan? Hulmahan. Hulmahan. Amen po ba? Ng ating soul and spirit. The soul was given by God as He breath bilang hininga. Ang kaluluwa binigay ng Diyos bilang hininga, and that is life from God.
Na yung soul na yon, na yung hininga na yon, di ba, nung nilikha si Adam sa pamamagitan ng putik, hiningahan sa ilong, nagkaroon ng Buhay. buhay, yung clay, di ba? At yun yung life given by God, that is the soul. At yung soul na yon, no, binadamitan yan ng Espiritu. Gets niyo ba yun? Amen. Kinukonsid, ina-anoint ng Spirit. And what kind of Spirit? There are two kinds of Spirit. Good and bad. Evil and holy. Kaya ang tao, hindi bukas tungkol sa bagay ng panukala ng Diyos. Why? The Word of God, who is with God in the beginning, that everything was created through Him and for Him, and nothing has been made without Him. John chapter 1 ng Gospel ni John. Chapter 1 verse 1 to the following verses. Pag binasa niyo po yung verse 4, ang sabi sa verse 4 ng chapter 1 ng Gospel ni John, in Him there is life, and that life is the light of the human race. of our life. Amen. And that is the Spirit in our life. That is the Spirit in our soul. Beloved brothers and sisters in Christ, hindi lahat po napapaliwanag ng malinaw. Bakit po? Kasi minsan nagiging literal ang proclamation because the truth is this, lahat ng tao ang hinahanap niya for the needs of his physical life. Amen. Kaya kadalasan ng proclamation, lagi na lang ang pagpapala ng Diyos ay ibubuhos sa iyo. Hindi ba? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo kung susunod ka sa Kanya. Pero ang liwanag sa sinabi ni Kristo, if you want to follow me, you have to deny yourself and pick up Your cross. your cross And follow me. and follow me. Hindi ba madalas po sinasabi yan? Mga kapatid, kaya nga sabi po ng gospel natin, o tinan niyo po ha, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man yan daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili? Hello? Amen. Amen po? Wala magiging po tayo. Kaya nga without Christ, without Jesus, we are nothing. We are empty. Kaya sabi nga ng Panginoon, sa hindi naiintindihan natin before, balikan lang natin ang buhay natin sa lumang buhay pananampalatayang Kristiyano. Every Sunday, nag-church tayo. Every Sunday, nakikinig tayo ng sermon because we believe the Word of God as a sermon as the Word of God. Pero ito po ang katotohanan. Kung babalikan nyo lang, no, na alam ko naman kahit balikan ang isip nyo, ang tanong na ito. Noong ba may isang salita or may salita ba ng Diyos na laman ng puso mo? Wala. Nakinig ka tayo ng sermon, nag-enjoy tayo, sinabi ang ganda ng sermon. Pero pag tinanong mo, ano ang salita ng Diyos na nasa puso mo? Marami. Bigyan mo ako ng isa, hindi ko matandaan. Maganda lang. Katulad ng sinasabi natin ngayon. Yung kapatid natin, ang sabi nga niya, sana pagdating ko ng Amerika, ang titirahan kong bahay malapit sa simbahan. Yun lang ang kanyang alam eh. Bakit ako magsisimba? Kasi naniniwala ako sa Diyos. Hindi ba? So magsisimba ako. Pero hindi para brothers and sisters in Christ sa isang makatotohanan ay sumunod ako sa yapak at gawain at salita ng Diyos na ito. Amen. Not to follow what is His work, His words. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sabi po, ating hinihimay ha, hinihimay natin ang nakasulat. Pag ipinagkaila mo ako, ang salita ko sa mga tao. Di ba yun ang sinasabi nito? Ha? Kakaya. Pag ikinahiya mo ang mga salita ko,
sa mundong ito na makasalanan, ikahihiya rin kita. Pagdating ng panahon. Amen? Amen. Nataglay ko na ang kapangyarihan kasama ang mga anghel. Aba, ang tanong nun, narinig niyo ba yan? Yes. Ang naintindihan niyo? Yes. Yun lang ang hindi niyo alam dati. Bakit po? Kasi wala naman yung salita sa atin eh. Basta alam natin, narinig na natin yan. Oo, naalala ko na yan, sinabi na yan eh. Pero wala yan sa'yo. Hindi yan nasa buhay mo. Hindi mo tinataglay sa buhay mo. Ganun po tayo dati. But thanks to God. Why? Because ngayon po, muli natin napapakinggan na ang banal na layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos, kapatid, tulad ng binanggit natin kanina, the proclamation of the Word of God, as what Jesus said, proclaim the good news of the kingdom of God. Ano po proclaim? Good news. Ano yung good news? Kingdom ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Hindi yung paghahari mo. Hindi paghahari ng tao. Amen? Amen. Pangalawa, sabi niya sa mga alagad, go! Heal the sick. Pagalingin. Kung may mga karamdaman. Siyempre, ang unang iisipin natin, physically, na karamdaman. Tama ba yun? Kasi yun ang ginawa ni Kristo. Amen po ba? Pero after Christ died and rose again, and now seated in the right hand of God the Father, nasa spiritual na tayo. Hindi na tayo nasa literal. Kasi karamihan literal pa rin eh. Brother Rex, pakita mo sa akin, hindi ko sabihin. Ikakita natin sa ipakikita natin sa Biblia. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Oh, galing talaga. Yung mga Biblia. Sundan niyo po. Yung John chapter 16 verse 7. Oh. Sa inyong mga Bible. Yung